sapagkat yung pera natin kulang na dahil sa pagnanakaw. Yan ang malaking problema. Yan ang problema dyan. Pagnanakaw. Kaya kailangan punuan. Para sa ating bayan ay iyong i-adjust sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Yan na nga ba sinasabi? Pagka mga ganyang klaseng litanya, medyo okay yan, Sen Aimee. At least, dinaan mo sa panalangin. Huwag mo idaan sa parinig. Hindi, ito, seryoso to ha. Sa lahat ho na nakita natin na ginawa nitong si Manang Aimee Marcos, yan pala ho na medyo bumilib tayo. Tama ho ang ginagawa nyo na yan, Senator Aimee. Ipanalangin nyo ho ang kapatid nyo para layuan ho siya ng mga masasamang elemento. Kasi ngayong mga panahon na to, mga kababayan, kitang-kita naman ho natin. Yung mga nakapaligid dito kay Marcos Jr., mga walang ya. Paano ho niya na-atim na itong kanyang naging katandem noong panahon ng kampanya na kung saan humakot ho ng napakaraming suporta para sa kanyang kandidatura ng pagkapresidente. Ngayong mga panahon na to, winawalang hiya at gusto pa siyang i-impeach, pinagre-resign. Walang iba kundi yung mga alipores ng pinsan ho nitong si Marcos Jr. Paano ho naaatim nitong si Marcos Jr. na walang yain itong si Vice President Sara Duterte? Ngayong wala naman hong ginawang masama itong si VP Sara dito kay Marcos Jr. Ang motibasyon ho talaga ng lahat ng nangyayari ngayon sa ating bansa, kasakiman sa kapangyarihan, kasakiman sa pera, at kasakiman sa validation ng sambayan ng Pilipino. Martin Tambalus Romualdez. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya ho natin dito sa PH Update. Pag nakikita ho natin yung mga like na yan, parang nakakarinig ho tayo ng napakaraming palakpakan. Sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ang pinakaunang makakita. At sa mga nagtatanong kaninang umaga, bakit late daw yung upload natin? Yun naman. Nakita nyo naman ho, napakalambing natin doon sa huling video natin kagabi. At anong oras na ho tayo natapos gumawa ng reaction video? Siyempre matutulog ho muna tayo ng medyo mahaba-haba. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating reaction video dito kay Suarez. Para makita lang ho ng mga kababayan natin kung anong klaseng mga politiko ang meron tayo ngayon. Kasi hindi naman ho natin pwedeng banatan itong si Suarez. Kasi ngayon talagang aso na aso ang dating ho niya dito kay Tambalus at kay Marcos Jr. Nakita ho natin yun. Wala na hong ano doon, wala nang bago doon sa pagiging aso niya. Kaso gusto kong makita ng mga kababayan natin dito sa PH Update. Sino ba itong si Suarez? Ano bang ginagawa niya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano bang lumalabas sa bibig nitong mama na to? Para mas makilala ho natin kung meron nga bang bigat ang mga binibitawang mga salita nitong mga tao na to pagka binabanatan nila itong si Vice President Sara Duterte. Base sa ating mga nakikita, sa mga susunod na panahon, itong mga politiko na kagaya ni Suarez, sila din ho ang kakagat at kakain dito kay Tambalus at Marcos Jr. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin to. Lakasan natin para marinig ng mga kababayan natin kung gaano kawalang ya itong si JJ Suarez. Ang dami-daming pera ng pamahalaan, kaso lang hindi natin nararamdaman. Ang dami-daming pera ng pamahalaan, kaso lang hindi natin nararamdaman. Ngayon, sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, nararamdaman natin ang pondo ng pamahalaan dahil ito ay naibababa natin sa taong nangangailangan. Malinis mga kababayan. Maliwanag hong pagkabanat nitong si Suarez. Maraming pera bumababa sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan ho natin to. Before and after nitong si JJ Suarez na panot. Masasabi po natin, mahal na Pangulo, isang linggong biyaya ang dumating sa lalawigan ng Quezon at sa Segunda Distrito. Ay, nako Suarez. Napakalabo mo, muli, Brad. mahal na Pangulo, malugod po namin kayong tinatanggap sa lalawigan ng Quezon at maraming salamat po sa maraming biyayang inuuwi nyo at binababa nyo sa ating mga kababayan at umaasa po kami sa mas maraming biyaya po pa pong darating. Again. Hindi ka ba nahihiya yan, Suarez? Anak na to ka.
ito consistent lang ho tayo dito. Sinusuportahan natin si Tatay Digong noong panahon ni Tatay Digong. Sinuportahan ho natin si VP Sara kasi naniniwala tayo kay VP Sara. At nabudol ho tayo dito kay Marcos Jr. At kung ang tanong, nabudol din itong si Vice President Sara Duterte. Matagal na ho siyang umamin. At talagang nabudol din ho siya dito sa magkapatid na to. Pero mamaya ho, itong si Senator Amy Marcos, papakinggan din ho natin yung kanyang mga punto de vista kung anong klaseng panalangin ang bibitawan niya para dito kay Marcos Jr. So, tingin ko, hindi tinatablan pa ho ba yung si Marcos Jr.? No? Ano na ho parang lahat ho ata ng mga elemento nasa kanya na ngayong mga panahon na to. Alam niyo ba, ang lagusan ng mga masasamang elemento sa katawan ng tao, yung pinagbabawal na gamot. Yung totoo ho yun. Hindi, totoo ho yun mga kababayan, no? Pagka yan kasi, yung paggamit ng pulburon, yun ang ginagamit na opportunity ng mga masasamang elemento para makapasok sa kalooban nitong mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon. Kumbaga, yun yung pinaka-gateway nila. Kaya pansinin nyo ho, yung mga gumagamit ng pulburon, wala ho sila sa tamang katinuan nila. Pati yung physical appearance ho nila ay nagbabago sa tuwing gumagamit ho sila ng ipinagbabawal na pulburon. Yun ho yung mga kababayan. Kayong mga anak nyo, yung mga kapatid nyo, bantayan nyo ho. Pagka nag-iiba na yung estilo niyan, pwede mag-ano na ho kayo, medyo mabahala na ho kayo. Tanungin nyo na ho sila kung ano mga pinaggagawa nila sa buhay nila. Tuloy. Mr. President, welcome to Quezon Province. Dati, ang dami-daming pera ng pamahalaan, kaso lang Wow. hindi natin nararamdaman. Maraming salamat po sa maraming biyayang inuuwi nyo at binababa nyo sa ating mga kababayan. Kaso lang hindi natin nararamdaman. Maraming salamat po sa maraming biyayang inuuwi nyo at binababa nyo sa ating mga kababayan. End of flashback. Ayun na nga mga kababayan, nakita nyo ho kung gaano kawalang iya itong Suarez na to. Kaya kung yung mga binibitawan niya, yung pagnguya-nguya niya ng salita, pagka meron ho yung press con dyan sa House of Representatives, mga kaano ho yun, mga kawalang yahan ho yung mga sinasabi niya na yun. Kaya wag ho kayong maniniwala dyan sa mama na yan. At 10 ng mga tauhan, mga aso nitong si Tambaluslos, mga sinungaling ho, mga walang paninindigan at walang prinsipyo, pera-pera lang ho yung mga yan, sa totoo lang. Kung saan ho sila makakahut-hut, kung saan ho sila mas merong pakinabang. Pagka ho kasi politika na walang na ho ng prinsipyo, magmumukha ho kayong kagaya nitong si Suarez. Kaya para doon sa mga gustong pumasok sa politika, tignan niyo si Marcoleta. Dahil meron siyang prinsipyo at paninindigan, kahit anong dumating na unos, kahit na minsan parang nawawalan ho tayo ng pag-asa kasi kagaya niyan, talagang hinubad ho lahat ng committee chairmanship, vice chairmanship, membership dito sa mama na to. Pero meron pa naman na committee na kasali pa rin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero yung mga major committee na kung saan nag-iimbestiga sila, kaugnay dito sa mga pagbanat sa mga Duterte, tinanggal ho si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi alam ho nila, marami hong makikitang irregularidad ang mama na yan kung sakaling kasama pa rin siya dyan sa mga committee na yan. Ngayon naman ho, mga kababayan, siyempre hindi ho natin pwedeng palampasin etong si Senator Amy Marcos. Mabilisan lang naman ho ito, hindi ho natin tatapusin ito 27 minutes. Actually, nakuhanan ho ito January 28. Matagal-tagal na ho ito. Ibig sabihin, etong si Senator Amy Marcos, last year pa lang, bago pa matapos ang 2023, alam na ho niya na maraming masamang elemento ang umiikot sa kanyang kapatid. Pero ito totoo to ha. Lahat naman ho kasi nadadaan yan sa panalangin. Nadadaan ho sa panalangin. Ito hindi biro. Totoo ho yan. Kung itong si Senator, imbis na magparinig ka, Senator Amy, mas okay na manalangin ho kayo. Hindi, nilalagyan lang natin ng effects. Pero sincere ho yung ating mga sinasabi dito. Walang hindi na idadaan sa panalangin. Maidadaan ho lahat yan sa panalangin. Kay Marcos Jr., siguro meron pang kailangang ipakita sa atin ng universe dito sa mga Marcos na to. Kaya kailangan pa natin makita ang pagkakalat niya sa ating bansa. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Senator Amy Marcos. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming ama. Naku po!
Ah, ano bang pangarap ng iyong ama? para Magalit. sa ating bayan ay Oh. iyong i-adjust sa makasariling ambisyon, Naku po. kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Yan na nga ba sinasabi? Pagka mga ganyang klaseng litanya, medyo okay yan, Sen Aimee. At least, dinaan mo sa panalangin. Huwag mo idaan sa parinig. Kasi yung mga yung mga parinig mo na yan, hindi naman pinapakinggan ang yung mga pinaparinggan. Kakaloko, no? Nagpaparinig ka, di ka naman pala pinapansin ng mga pinaparinggan mo. Di ka nga tinitingnan nung bayaw mo eh. Yung bayaw mo nga, di natin malaman kung ano pa relasyon yung dalawa ni Lisa. Higit sa lahat, Oh. haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, Nako po, ang yari tayo dyan. Pangulo ng Pilipinas. Mm. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya. Hindi natin minamak ang pagpananalangin itong si Senator Amy Marcos. Ha? Tayo ho talagang believe dyan sa panalangin. No? Saludo ho tayo dyan. Idaan nyo na lang ho sa panalangin, Senator Amy. Yung hindi nyo pagdalo kagabi dyan sa pagpapakilala ng senatorial seat ng inyong kapatid, ano ho kayang ibig sabihin nun? Mag-aanap po tayo ng mga material sa social media kung anong ibig sabihin nung hindi pagdalo na yon nitong si Senator Amy Marcos. Pero marami ho tayo nakita mga larawan na kung saan parang sinesermonan nitong si Amy, si Marcos Jr. Pero tingnan ho natin, hindi ho kasi natin na-save yung pagkakamali natin. Ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya Naku po. at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ayun mga kababayan, ang mabilis na panalangin nitong si Senator Amy Marcos. Di ko na ho tatapusin yung pananalangin niya na to kasi marami pa ho tayong pag-uusapan dito kay Attorney Salvador Panelo kaugnay dun sa naging panayam nakahapon nitong si Vice President Sara Duterte. Ang ano lang ho natin dito, kung yung mga ganyang klaseng litanya, nasasambit, nabibigkas yan sa mga religious gathering. Kung di ho tayo nagkakamali, GIL to. Pagtitipon ng Jesus is Lord. Yung mga ganyang klaseng litanya, nasasambit sa mga ganyang klaseng pagtitipon ng mga religious group. Ibig sabihin, bukas din ho kaisipan, aware din ho itong mga religious group na to, na meron ho talagang maling nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Alam ho nila, basa ho ng mga basa ho ng mga INC, mga Iglesia ni Cristo, ng mga GIL, lalong-lalo na kay OJC, no? Alam ho nila, naiintindihan ho nila, kumbaga, it's all about the timing, ika nga. It's all about the timing, ika nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hintayin ho natin kung yung timing nitong mga religious group na to, pagka sabay-sabay na ho silang bubuga kung anong mga sasabihin nila dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At abangan ho natin yung mga gagawin ho nila, yung kung sino-sino mga i-endorse nilang mga politiko sa 2025 midterm election. Kasi doon ho mga kababayan, makikita natin kung itong mga religious group na to sumasabay sa politika o talagang meron silang paninindigan para sa taong bayan. Ito si dating presidential spokesperson Harry Roque, dyan sa panayam niya dito kay dito sa programa nilang dalawa nitong si Ma'am Hana. Shoutout muna sa SMNI dito kay Ma'am Hana. Palakpakan muna tayo. Game. Rizal, hindi rin sinabi din ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto bilang Vice Presidente. Sa kabila ito ng mga panawagan laban sa kanya dahil sa umano'y hindi daw niya pagsiputan, no? Yung sunod-sunod na hindi pagdalo dun sa budget deliberation na ginawa ng Kamara para sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. Ani VP Sara, hindi siya sasagot sa panawagan na ito ng mga young guns ng Kamara dahil mas kailangan pa niyang sumagot sa panawagan ng 32 million na mga Pilipino na bumoto sa kanya. Attorney Sal, bakit ganito yung mga panawagan ng ating mga young guns? Attorney Sal, dyan sa Kamara dahil lang ang daming hindi dumalo sa mga deliberation, Attorney Sal. Ganun din ba yung mga panawagan nila, Attorney Sal, na mag-resign sa pwesto? Kasi yung young, yun ang mga young unknowns. Young unknown.
Totoo naman, hindi naman ho talaga kilala yung mga young guns na yan. Hindi ho sila kilala, kaya siguro nag-iingay sila para magkapangalan sila. Tama naman yung banat na yun itong si Atty. Panelo. Kaya naghanap sila Young ng platforma na makilala. Hindi mo kakilala yung mga Correct. mga bagong salta sa Kongreso. Kaya makikita mo yung papayag nila mga puro dispalingado. Oy, Suarez, narinig mo ba yung mga sinabi nitong si Atty. Panelo? Yung mga banat nyo daw, mga dispalinghado. Ano ba ibig sabihin ng dispalinghado na yan? Takbo na naman sila. Kaya kailangan sila, at yawan na siguro sila ng kailang mga constituent. Ay, kayo wala kaming narinig. Kaya, bas. Yun lang yun. Alam mo, Atty. Sal, there were some netizen nagre-react. Sabi nila, yung mga young guns daw, grabe daw magsalita pagdating sa mga issues. Pero yung mga arguments naman daw nila, Atty. Sal, hindi daw logical. At isa pa, kung makapanawagan daw sila ng resignation kay VP Sara, tama yung pinakita kay VP Sara 32 million Filipinos ang bumoto sa kanya. Landslide win. Kumpara sa mga bumoto sa mga young guns. Correct. And Tama ginagamit pa si VP Sara para maimprenta sa mga pahayagan ang kanilang pangalan. Nagaya nga na sinabi mo, Atty. Sal. Gaya ng larawan, most of them are matured and petty. Samantala, Atty. Sal, naku, alam mo ba tumaas ang tensyon na magkasagutan sina Senator Mig Zubiri at Senator Alan Cayetano tungkol sa concurrent resolution para sa EMBO barangays. Kung maalala natin, yung 10 EMBO barangays, ito yung bahagi ng alitan sa teritoryo sa pagitan ng Taguig at Makati at Pumabor. Siguro skip na ho natin to kasi napag-usapan na ho natin to dun sa naunang video natin kahapon, no? Skip na ho natin to, punta na ho tayo dun sa mga juicy part, ika nga, yung pag-usapan ho natin yung mga kung anong nangyari kahapon. Okay, game. Doon ho tayo sa ginto, doon sa tinatago yung ayaw pag-usapan ng masinsinan yung pagbebenta ng ginto ng administrasyon itong si Marcos Jr. Yun, no, mas ano yun, mas marami ho tayong matututunan dito, ika nga. Atty. Sal, about sa gold reserves natin. Yes. Walang number one. Bakit kailan kinagutan? First semester pa lang. Number two, nagbenta tayo ng mga ginto ng mababang halaga. Baga, lugi tayo. Mataas ang binenta natin ng mas mura. Pangatlo, bakit tayo nagbenta? Yung paliwanag nila, malabo yun. Wala nga sense. Kasi, kaya nga tayo may mga gold reserves. Para inilalaan yun pag nagkaroon tayo ng problema sa finansya, sa ekonomiya. Kumbaga, pag meron tayong financial crisis, that's the time we need to sell para meron tayong pera. So, yun ang mga katanungan na dapat sagutin nila. Pangapat, ano bang tinatago nila? Meron na ho ba tayong crisis? Meron na ho ba tayong problema sa sa ating bansa na ayaw sabihin sa sambayan ng Pilipino? Kaya nila tinatago itong pagbebenta ng na to, ginto. Sila ba nagbenta dahil meron silang nakitang pwedeng i-invest para magkakuha tayo ng pera? Kung ito'y totoo, ano ba itong mga ito? Wala eh. Wala silang sinasabi. Ang problema dyan, baka nagbenta sila sapagkat yung pera natin kulang na dahil sa pagnanakaw. Yan ang malaking problema. Yan ang problema dyan. Pagnanakaw. Kaya kailangan punuan yung mga ninakaw sa kabanang. Yun ang problema doon. Sa tingin natin, napakagandang anggulo nung sinabi na nitong si Atty. Sal Panelo, no? Ubus na ho ba ang pera sa PCSO? Ubus na ho ba ang pera sa PhilHealth? Kaya kailangan na ho natin magbenta ng ginto para yun naman ang kailangan ubusin nitong mga nakanantoka. Gagaling. At samantala, Rizal, yung naudlot natin na panonood ng video dun sa heated exchange ni na Senator Cayetano and Senator Zubiri. Ito na po yung video, panoorin natin, Atty. Sal.
Napanood na ho natin kahapon yan doon sa huling video natin. Naudlot pala to tutuloy ho. Punta na ho tayo doon sa mga mas juicy part, ika nga. Yung kumontra, Game. alam na, ikan dyan. There's so many members. Anyway, inaasahan naman natin yun na ipapasalit. Inaasahan din natin, kakat nilang budget. Ngayon problema dito sa mga taong ito, pinipilit nilang umaten si VP Inday. Kaya na sinabi, hindi siya obligado. Katunayan, lahat ng mga vice presidente noon, maliban dito kay VP Leng, hindi naman sila umaaten sa mga deliberations sa komite. Pwede namang pumunta o hindi. Ang mahalaga na ipaliwanag nung gugugulin sa pera hinihingi nila para sa kanilang budget. At yun naman maliwanag, ititake, na walang kurap-kurap. Mga gagastusin saan nilaan sa OVP budget. Alam mo, Attorney Sal, sabi ni Speaker Martin Romualdez na may mga members daw ng House na gusto, maliban doon sa initial na nireduce nga yung funding ng OVP, gusto pa daw going zero, Attorney Sal. Pero nagkaroon daw sila ng consensus na i-maintain yung 733 million. Similar daw yung allocation na ito doon kay Vice President sa sinundan ni Vice President Sara Duterte na si Leni Robredo noong huling taon niya sa panunungkulan, that was in the year 2022. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Di sana siniro na lang nila, nang lalaman na nila at nakita nila hinahanap. Yun nga din iniintay natin yun nga din iniintay natin. Sana isiniro na lang. Yun di ba, sinasabi ho natin dito sa PH Update. Tayo dito, hindi ho tayo takot. Alam natin mahihirapan si VP Sara para magkaalaman na. Di ba? Para magkaalaman na ho kung gusto ba ng sambayan ng Pilipino. Hindi ko kasi naririnig nito mga congressman na to. Ang ginagawa ko kasi nila kay VP Sara, kumbaga inuunti-unti ho nila para hindi masyadong mag-ingay ang sambayan ng Pilipino. Yung tipong, ito muna gagawin natin, wag natin i-all out para hindi tayo masyadong magmukhang mga ano dito, mga walang ya dito sa House of Representatives. Pero ang totoo mga kababayan, talagang ang sambayan ng Pilipino, hindi na gusto yung mga ginagawa na yan kay Vice President Sara Duterte. Kasi inuunti-unti lang para hindi masyadong mapag-usapan sa social media, talagang hindi magalit yung mga talagang nagmamahal kay VP Sara. Yung iba ho kasi dyan, hindi naman ho talaga kagaya ng pagkababad natin sa politika. At ninyo, yung mga kababayan natin dito. Yung ibang mga nagmamahal kay VP Sara, meron din hong mga kanya-kanyang buhay yan. At yung mga ano ho nila, meron nagtatrabaho, nagtitinda, driver, at hindi ho sila ganun kababad sa politika. Ngayon, kung sakali, pagka nagkataon na talagang winalangyan na ho nitong mga aso ni Tambaluslos itong si VP Sara, pagka masyado nang napag-usapan sa media at mainstream media, yung mga nangyayari na yan kay VP Sara, pagka yung mga yun, gumalaw na ho, yun ho ang kinatatakutan ng mga alipores ni Tambaluslos. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. At kung umabot ho kayo dito, consideran nyo naman hong i-click yung subscribe button para sa mga susunod nating upload, makita nyo ho kaagad yung mga video natin. Maraming salamat ho mga kababayan. Kung hindi nyo pa napanood tong video na to, i-click nyo lang. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.